po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, siyang pagbabatayan natin ang ating pong pagbubulay-bulay sa umaga pong ito ay matatagpuan sa Habakuk Kapitulo 1 mula po sa talatang 1 hanggang sa 4. Habakuk chapter 1 verses 1 to 4. At ganito po ang ating mababasa mula sa salita ng Panginoon. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Habakuk. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? Bago ninyo ako didinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa, at walang pakinabang. At hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita na ating pong binasa sa ating pong Panginoon, sa ating pong puso. At tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat sa panibagong umaga na idinagdag mo sa aming buhay ay nadama namin ang iyong dakilang pag-ibig sa pamagitan ng iyong pag-iingat sa buong magdamag. Binantayan mo kami ng iyong kapangyarihan upang aming pumuling matamasa ang kagalakan, kasiglahan at panibagong buhay sa sandaling ito. Dalangin ko, dakilang Diyos, sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita ay makita at mahayag sa amin sa pamagitan ng aralin na ito ang kahalagahan na kami ay nasa sa sentro ng iyong kalooban upang hindi po kami makaranas ng kapahamakan. Gabayan po kami, o dakilang Diyos, sa pamagitan ng pagpuspos mo ng iyong banal na Espiritu, pagbibigay sa amin ng karunungan, ang pangunawa sa aming pong aralin. Sapagkat ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Matatandaan natin kahapon na tinunghayan natin ang pangalawang bahagi sa panimula ng buhay ni Habakuk. Sa kanyang karanasan ay pipinahayag sa kanya ng Diyos ang pangitain na kung anong mangyayari sa Huda o sa bayan ng Israel. At ipinakita ng Panginoon kay Habakuk na sabi niya ito ay magaganap at mangyayari na magagapi o madala sa pagkabihag ang Huda, at ito ay sa pamagitan ng Babylonia. At ang mga tao na makasama sa bihag, sa pagkabihag, sila po o ang bayan ng Huda ay makakaranas po ng matinding kaguluhan, kahirapan. At si Propeta Habakuk po ay nakikita natin na siya po yung tao na katulad natin sa kategorya ng pagiging propeta niya o lingkod ng Diyos ay kanyang naintindihan ang nais ipahiwatig ng Panginoon. Kung kaya po ay medyo nagkaroon siya ng katanungan sa kanyang sarili na bakit kailangan na maghanap ito sa bayan ng piniling ng Diyos. Pero ano po kaya ang naging dahilan o ano magiging dahilan na bakit ipararanas ng Panginoon to sa kanya? Tulad po ng ating pong ikatlong pag-aaral o ikatlong bahagi ng ating pong pag-aaral sa umaga pong ito ay sabi niya dapat tayo po ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya
sa panahon na kung saan ang mundo ay mahuhulog sa kaguluhan. Living by faith when the world is falling apart. Ibig sabihin, nagkawatak-watak, kakagulo, at sa nangyayari po sa ngayon ay sa buong mundo na nakakaranas ng pandemya ay kanya-kanya ng diskarte o kanya-kanya ng kaparaanan kung paano po maisalba ang kanilang bayan sa pandemya at sa pagbagsak ng ekonomiya, at gayon din po sa kanilang political policies o sitwasyon na ito po ay nagdi-decline. So dito ay medyo na hindi po gaano maintindihan ni Habakuk kung ano po yung nagiging yung bakit nangyayari ito. So kaya nga po kailangan tandaan natin na tayo po ay magtiwala sa Diyos lamang sa panahon na hindi natin tiyak. We have to trust God in these uncertain times. Alam niyo po kung bakit? Wala namang makapaggigiya sa ating buhay kung hindi ang Panginoon. Wala pong makapagtitimon ng ating pong buhay. Tungo doon, hindi lamang sa pananagumpay kung hindi maka-survive sa sitwasyon ng ating pong lipunan. Si Habakuk, sabi niya, and so he did what all he must do when he is on the situation. Kaya nung nasa bantayog si Habakuk, nung ipinakita ng Diyos ang pangitain sa kanya, ay nagkaroon po siya ng kabigatan sa kanyang puso. At nakita niya ang bayan ng Huda o ang Israel sa kanilang uri ng pamumuhay ay tunay nga po na sila ay nasadlak sa pagiging talamak na pamumuhay sa pang-araw-araw na nakikita niya. Nandoon ang iba't ibang uri ng mga nangyayari. Sa madalit sabi, ang bayan po ng Huda ay nasadlak sa kasalanan. Sa kasalanan ng bayan at sa kasalanan ng tao na siyang naninirahan doon. Kung kaya nga po, nakita ni Habakuk at naintindihan niya kung ano po yung nananais ng Diyos na ipakita sa kanya, ay sabi niya, si Habakuk po ay kanyang pinasan ang problema. Kanya pong pinasan yung problema na kung saan ay isinangguni niya at nakipag-usap siya sa Diyos. Sabi niya dito, si Habakuk nung nakita niya ang problema, hindi siya pumunta sa tao o sa mga philosopher maybe, yung mga magagaling mapantas na tao. Kung hindi rin siya pumunta doon sa mga tao na ang kanilang maipapayo ay hindi naman makadiyos. He didn't look for somebody to give an advice from the ungodly people. That means he simply went to God and said, siya po ay tuwirang pumunta sa paanan ng Diyos at nanaghoy sa pangangailangan ng kanyang bayan. Madalas po mga kapatid at mga kaibigan, na kung may mabigat tayong problema ay sumasangguni tayo doon sa alam natin o inaakala natin na makatulong sa atin. Katulad po halimbawa, pag nagkaroon tayo ng suliranin pinansyal, imbis na tayo po ay manalangin, ang unang iniisip natin, saan kaya ako makahiram?
madalas po, no, ang tao, kapag daw po nagigipit, no, sa Bombay kumakapit. Yan. Kaya lang ngayon pong pandemic, problema ng Bombay ay hindi sila makasingil sa mga tao sa kanilang pag-iikot. Kaya akala nyo, itong mga negosyanteng Bombay ay lugi po sila sa panahon ng pandemic. Kasi hindi sila makasingil. Kaya malaking problema nila ngayon yan. Alam niyo po kung bakit? Pag kumatok yan ang pinto, sasabihin ng nangutang, ay wala ka may bayad kasi na-COVID kami, sabay ubo. Takbo yung Bombay, hindi makasingil. Takot siya ma-COVID din. Diba? Problema. Sumangguni sa Bombay. Pag ang suliranin, kapag ang tao ay may suliranin, pumupunta sa kaibigan. Kaibigan na kung saan ang payo na may hindi mabuti. Payo na kung saan ay lalo pang magpapabigat ng sitwasyon. Minsan nga po, kahit na makadiyos na tao, kapag kampi sa'yo yun, ididiin at dudurugin yung tao na nakagawa ng suliranin sa kanyang kapwa-tao. Pero si Habakuk, iba. Hindi siya pumunta sa mga matatalino o pantas na tao. Hindi siya pumunta doon sa mga hindi makadiyos na mga tao na walang maipapayong mabuti sa kanya. Kundi siya po ay lumapit at nagpatira pa sa paanan ng Diyos. At ito ang kanyang sinabi. O Diyos ko, ako po ay may problema. Kaya ganda ng nito, no? Siya po ay, iniisip ko po ito kung anong uri ng pagpapatira pa ni Habakuk. Nadaan po ako minsan sa isang lugar na kung saan mayroon pong yung siguro yun po ay Islam, no? Sapagkat nung siya po ay manalangin, mayroon po yun siyang parang maliit na dala-dala na parang mating, no? Yung kanilang luhuran. At pagkatapos sila nagpapatira pang manalangin, nabigla ko na alaala na ganito marahil ang posture o yung ayos ni Habakuk nang siya po ay nagpapatira pa sa Panginoon at lumapit at nananaghoy sa kasalanan ng kanyang bayan. Sabi niya, Diyos ko, may problema po ako. Ang sabi po dito, when in fact as Habakuk wrestled with this problem, habang nakikipagbuno si Habakuk sa kanyang problema ng kanyang bayan, na nasa puso niya at nakikita niya na hindi niya nakakayanan. At wala siyang ibang malapitan na maaaring makapagbigay ng solusyon kundi tanging ang Diyos lamang. Kaibigan, kapatid sa Panginoon, wala pong ibang makapagbibigay ng solusyon sa problema natin kung hindi yung Diyos na ating sinasampalatayanan. Problema man sa ating bayan, problema man sa ating pong ekonomiya, sa problema sa ating pong pangkabuhayan. Alam niyo po sa ngayon, pag nakakarinig tayo ng sirena ng ambulansya, ang pumapasok kaagad sa ating pong isip ay kung sino na naman ang kanilang kukunin at dadalhin sa quarantine area. Pag sila'y nadala sa quarantine area, pagbalik at paghatid sa kanilang bahay, hindi na po ambulansya. Ihahatid na sila ng punerarya. Ganun lang kadali ang buhay. At nangangamba ang lahat sa ngayon na nakakaranas ng ganitong pandemya, na kung ano na ang kaparaanan na ating ginagawa. Ngunit nakaligtaan po natin na tayo po'y manumbalik at magpatirapat, magpakumbaba sa paanan ng Diyos na siyang may solusyon ng bawat problema. Dito, makita natin, kung babasahin po natin, ang Habakuk chapter 1, alam niyo po,
Maganda kung mayroon po kayong mga Bible. Habang mayroon sa umaga, ay inyo po akong masubaybayan sa akin pong binabasa sapagkat ito po'y manamnam ninyo ang kagandahan ng salita ng Panginoon. At sabi niya, ito yung pinakita ng Diyos ng pangitain kay Habakuk. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? Bago ninyo ako didinggin, bago ninyo ako ililigtas sa karahasan. Ang ibig pong sabihin, si Habakuk po ay nakatira siya na kung saan nandyan po ang uncontrollable disaster. Yung pong mga karahasan sa kanyang paligid. Kaguluhan sa kanyang paligid. At dito po, sa karanasan ni Habakuk, dahil sa kanyang pakikipagbuno sa problema, ay kanya pong inakusahan ng Diyos. At mayroon po siyang 3 akusasyon dito. Kasubukan niyo na bang inakusahan ng Diyos? Yung parang sinisisi ang Diyos o tinatanong ang Diyos. Kapag may nangyaring hindi maganda sa buhay natin, kagad tinatanong natin ang Diyos. Si Habakuk ay naranasan niya po ito nung nakita niya ang kabigatan ng kasalanan at talamak na kasamaan ng bayan ng Huda. Siya po ay lumapit at nanaghoy sa Panginoon. Dinala ang kanyang suliranin at sabi niya, O Diyos ko, mayroon akong problema, ngunit hanggang kailan mo ako tutugunin? Na tila baga sa pakiramdam ni Habakuk ay napakabagal ng paggawa o pagsagot ng Panginoon o pagtugon ng Panginoon sa problema niya. Kung kaya po sa kanyang pakiramdam ay mayroon po siyang 3 akusasyon sa Diyos. Ang una po, ang sabi niya, number 1 accusation by Habakuk, he accused God of being indifferent. Inakusahan niya ang Diyos na tila bagang wala siyang pakialam. Sabi niya sa verse 2 on chapter 1, O Lord, how long shall I cry? And wilt thou not hear? Sabi niya, O Diyos ko, hanggang kailan mo ako pakikinggan? Ang ibig pong sabihin, nandoon yung panaghoy at kabigatan sa buhay ni Habakuk sapagkat hindi niya nakayang pasanin ang bigat ng problema. Kung sa ating pong termino, ay ganito po yan. Ay naku, mababaliw na ata ako sa problema nito. Hindi po. Sapagkat ayon po sa pangako ng Diyos, na hindi niya tayo bibigyan ng problema o suliranin o pagsubok sa buhay na hindi natin makakayanan sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos para mapanagumpayan natin ito. Kaya po si Habakuk, sa una niyang akusasyon sa Diyos, O Diyos ko, tila bagang hindi mo ako napapakinggan. O parang ganyan yung kanyang tono. Sabi niya, hanggang kailan mo ako pakikinggan, O Diyos ko? And sabi niya, that even cried out unto thee of violence. Ganda ng nito, no? Kung himayin natin, kung himayin natin yung sinabi ni Habakuk. Sabi niya, O Yahweh, hanggang kailan mo ako hihingi ng tulong sa iyo? Bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan. Sa English version po, maganda kasi ito po ang makikita nating konteksto. When Habakuk accused God of being indifferent, he cried to the Lord. And on this verse, ginamit po niya yung dalawa na panaghoy. What is the difference of the first verse? Yung sabi niya, how long shall I cry? Then, dun sa pangalawa, sabi niya, how long shall I cry? Ginamit niya parehong salita. Pero ano po ang pagkakahulugan nito? Ito po. Tiyak ng sagot ng Panginoon. Sa panahon na tayo po ay managhoy
at lumapit sa Kanya, ay mayroon pong magandang katugunan ang Diyos. Tandaan po natin na ang mananampalataya, ang tao na may takot sa Diyos, ay namumuhay sa pananampalataya. Ang sagot po doon sa akusasyon ni Habakuk ay napakalinaw ng salita ng Panginoon. At ito po ang nais niya na makita at maramdaman natin na kapag ang Diyos ang nagbigay ng mga alituntunin o suliranin o anumang bagay na inilagay niya sa ating pong harapan, siya rin din po ang Diyos na makatutugon nito. Ito po muli ang ating morning meditation. At sa ako po ay nananalangin na nawa ang pag-aaral natin ito ay nanahayag sa atin ay mananatili sa ating pong puso at sa ating pong buhay. Na lubos na ating pong ilagat ang ating tiwala sa Panginoon.
Tayo po ay magsara sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Sapagkat sa amin pong pagtunghay sa buhay ni Habakuk, nakita namin ang kanyang katangian sa pagdala ng problema o suliranin ng kanyang bayan. Kanya pong pinasan at kanya pong inilapit sa iyo, sapagkat kayo po lamang ang tanging Diyos na may solusyon sa problema. Kung kaya nga po, Panginoon, sa amin pong natutunan sa araw na ito ay napakaganda, sapagkat mayroon po kami panibagong pag-asa na ang tanging angkla ng aming pong pananampalataya ay nandiyan sa iyo at sa iyong salita. Bagaman, Panginoon, nagkaroon ng ibang impresyon kay Habakuk, siya po ay nag-akusa sa inyo na tila bagang wala kayong pakialam sa problemang kanyang pinapasan. Ngunit alam namin, Panginoon, dahil sa iyong pangako at siniguro mo sa amin na kami na nagtitiwala sa iyo at nananampalataya sa iyo ay hindi mo iiwanan ni pababayaan man. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa amin pong natutunan sa araw na ito. At ngayon, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoong Kristo, ang pagkikipisan, pag-aaliw, paggabay ng Banal na Espiritu, siyang sa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Inakusahan ni Habakuk ang Diyos ng walang pakialam. Walang pakialam sa kanyang problema. Na tila bagang ang kanyang bayan sa kanyang kinasasadlakan. Na wala pong naiba sa ating pong kapanahunan. Na kung tayo po ay magmasid at ating pong tignan, parehas po ang kinasasadlakan ng ating pong bayan. Na kung gaano pagiging talamak sa kasalanan noon sa bayan ng Huda sa ating pong kapanahunan. Ang tanging solusyon po lamang ang Diyos ang makapagbibigay ng malinaw na tugon sa bawat isa. Tandaan po natin, ang araling ito ay magkakaloob sa atin ng iba yung katatagan ng ating pananampalataya, sapagkat ang taong matuwid ay namumuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ito po muli si Pastor Jan at ito po muli ang isa pang morning edition ng ating po morning meditation. Umaasa po bukas ay huwag kayong bibitiw sapagkat alam ko po na hihintayin nyo ang katugunan ng Diyos doon sa akusasyon ni Habakuk na tila bagang wala siyang pakialam. Tandaan po natin, Jesus cares for us. Magandang umaga po at maraming